Kamusta mga kadiskarte? Welcome back sa ating series kung saan hinahamon natin ang mga common na financial habits na pumipigil sa ating pag-asenso. Para sa episode 4, pag-usapan natin ang isang masakit na katotohanan, yung sinusubukang magmukhang mayaman. Kilala nyo ba yung taong laging nakasuot ng designer brands mula ulo hanggang paa, pinakabagong cellphone ang hawak at laging kumakain sa mamahaling restaurant pero sa totoo lang, baon naman sa utang? O baka naman, tayo mismo yon minsan. Aminin natin, madaling madala sa pressure. Nakikita natin sa social media ang mga A-list celebrity, mga influencer na laging nagbabakasyon sa magagarang lugar at pakiramdam natin, kailangan nating makasabay. Sabi nga sa Roma 20:22, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa konteksto ng pananalapi, ito ay isang malakas na paalala. Ang takbo ng mundong ito ay yung kultura ng consumerism, yung ideya na ang halaga mo bilang tao ay nakabase sa dami at presyo ng mga pag-aari mo. Sinasabi sa atin ng mundo na para maging masaya at respetado, kailangan mo ng mamahaling kotse, branded na bag, at magarbong lifestyle. Pero ito ang tanong, kanino ba talaga tayo nagpapa-impress? Sa mga kaibigan na baka hindi naman talaga nagmamalasakit sa kung anong suot mo? O sa mga estranghero sa social media na hindi mo naman kilala? Gaya ng sinabi ng financial guru na si Dave Ramsey, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Napakasakit, pero totoo, di ba? Ginagamit natin ang perang wala pa sa atin, galing sa credit card sa utang, para lang makakuha ng panandaliang validation mula sa iba. Pag-isipan natin ito, yung libo-libong piso na ginastos mo sa isang sapatos na minsan mo lang naman isusuot, pwede na sanang pang-invest sa stock market o mutual fund. Yung perang pinang down payment mo sa bagong kotse para lang masabing nakaangat ka, pwede na sanang pang-umpisa ng maliit na negosyo. Bawat desisyon na bumili ng luho para lang magpasikat ay isang desisyon na palayuin ang sarili natin sa tunay na financial freedom. Ang tunay na karangyaan ay hindi yung logo sa damit mo. Ang tunay na yaman ay yung kapayapaan ng isip. Yung alam mong may sapat kang ipon para sa emergency. Yung kaya mong matulog ng mahimbing sa gabi dahil wala kang iniisip na utang. Yung may kalayaan kang piliin ang trabahong gusto mo, hindi yung trabahong kailangan mo lang para makabayad ng bills. Iyan ang totoong rich. Tandaan natin ang kasabihang ito, mas mabuting maging tunay na matagumpay kaysa magmukhang mayaman lang. Ang success ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nararamdaman sa loob. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang buhay na matatag, may layunin at financially secure. Hindi ito isang karera kung sino ang may pinakamahal na gamit. Kaya sa susunod na matutokso kang bumili ng isang bagay para lang magpasikat, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang may maipakita sa iba? Ang pagiging tapat sa sarili ang unang hakbang para makawala sa bitag ng pagpapanggap. Simulan natin ang pagbabago ngayon. Unahin ang pag-iipon at pag-i-invest bago ang luho. I-celebrate natin ang maliliit na financial wins, yung pagbabayad ng utang, yung pag-aabot sa savings goal, kaysa sa pagbili ng mga bagay na mabilis maluma. Buuin natin ang yaman na hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman sa puso at isipan. Maraming salamat sa panonood mga kadiskarte. Sana ay may napulot kayong aral. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating episodes. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba. Guilty ka rin ba dito minsan? Magkita-kita tayo sa susunod.